Magandang umaga po sa Alexander Lexter Juice. Nagbabalik para sa inyong update ngayong umaga, mga kaibigan. Kaya nga daw po pala, hindi nami-miss ni Donnie masyado si Bel Mariano. Nako naman, may pachika dito. Kyle versus Donnie. Habang si Kyle and Kai ay gumagala sa dalampasigan, si Donnie naman po ay spending his spare time sa billiard, mga kaibigan. Ayan po, hardworking pag nasa shooting, at ang free time ay spending it on billiards, mga kaibigan. Currently, Donnie working hard and playing hard, literally enjoying bonding with the crew as well. So, yan po si Donnie Pangilinan playing billiard. Ito lang talaga ang laro na hindi ako mahilig at hindi ako marunong, mga kaibigan. So, yan po ang spending my spare time ni Donnie Pangilinan. Kai Lee is saying, spotted na naman yung dalawa. Ganyan talaga, pag pareho kayo ng love language. Ayan. Pero sobrang curious ako sa sobrang sweet daw sa caption. Ano bang caption yan, Kyle? Andali, basahin natin. Ang sabi sa caption, ang aming pagkakataon na pwede magpa-picture sana kay Kai and Kyle. Ang sabi, mahiyain lang talaga ako. Kunyari, nonchalant ako, pero deep inside, kinikilig ako kasi ang ganda at ang sweet nila at ang liit ng mukha. Ang liit ng mukha ni Kai Montinola, mga kaibigan. So yes, that is the caption na inilagay ng kumuha ng video na ito po. Saan ba? Ay, ayan, naglalaro ng table tennis. Ayan, badminton, ball player, soccer, b-ball, sporty, Kyle. Naku, hindi po yan badminton ba yan? Parang table tennis naman ang nilalaro nila, mga kaibigan. Sabi dito, Alte Malong, sabi niya, so sino nga ba ang magbabalik? Nahulaan nyo na ba? Makilala mo ba siya? Hindi po sila, mga kaibigan, kasi ang alam ko, ang magbabalik ay walang iba. Hindi po si Maymay, kundi si Charlie Fleming po ang magbabalik as host yata, mga kaibigan. Or sabi nila, ang magbabalik sa PBB ay si Tony Gonzaga ba? Yan po ang sabi. So yes, yan po ang nakita natin, mga kaibigan, kasi nga po may pa-clue itong si PBB. Ayan, hulaan daw kung sino ang magbabalik sa PBB. Ang sabi ng iba ay si Charlie Fleming. Ang sabi naman ng iba ay si Tony Gonzaga, mga kaibigan. So yes, hindi po si Maymay ang magbabalik sa PBB. Pero kung si Maymay man yan, nako, bakit hindi? O, diba? Pero alamin natin kasi malapit na rin po silang mag-uumpisa sa PBB Collab 2.0 Celebrity Edition ng GMA at ng ABS-CBN, mga kaibigan. Kasi click na click po ang Celebrity Collab 1.0. So kung kaya ngayon ay magkakaroon na po ng Collab 2.0 po, mga kaibigan. Sabi dito ni MD Celine, mga day, sana naman walang sukuan sa Maydon. Laban lang hanggat walang kinakasal. Kaya sabi ni The Shower, laban. Yun ngang kinakasal, naghihiwala. Yun pa bang ano tawag dito?
nagsusuyuan lang. Sabi dito, black daw. Sabi dito, Stacy Mariano, Maiden fans, na-screenshot ko na lahat ng mga post nyo at na-save ko na din mga edits nyo. Na-send ko na sa friend ko at papakita niya daw sa management. Good luck. Sabi ni Stacy Mariano. Sabi naman ni Yakadiri daw. Sino kaya? Report and block, don't engage naman. Sabi ni Bida kontra Bida. Diyos ko. Kung makapag-angkin naman kayo ng idol, ay parang kaanak nyo na. Artista yan, guys. Kailangan nilang mag-expand ng world nila, not only on one partnership, but on too many for them to grow. Bakit kailangang ikahon nyo, sabi nga diba ni Liza Sobrano, ganon ang klase ng love team meron sa Pilipinas. Yung kailangan ang partner mo ay isa lang, dapat ganito ang limitations, ganito ang boundaries, dapat sundin ang kung ano ang inuutos. Diba nga sa Korea, sabi ng maraming Maiden warriors, sa Korea po, hindi po sila nagla-love team. Kung kani-kanino po sila ipinapartner at kung kani-kanino po sila nakikipagtrabaho. What I mean is, kung sino-sino ang katrabaho nila sa project, mapaserye man or mapamovie, there is no such thing as love team. Kung pinipitch sa'yo ang project, that means pinagkakatiwala sa'yo ng writer, producer, and director ang role na yan. Ibig sabihin, nakitaan ka nila na kaya mong gawin ang role na yan. It doesn't mean na binibigay sa'yo dahil gusto lang nila ibigay sa'yo. That means, binibigay sa'yo ang specific role dahil nakita nila kaya mo ang role na to. And that pagtatrabahuan mo ito. So, ganyan sa Korea, mga kaibigan. They don't choose dahil click ang mag-partner. They choose kahit kanino nila ibinibigay. At kahit kung makikita mo ang proyekto ng Korea, hindi lang sa isang mukha ibinibigay ang isang proyekto, kundi kung kani-kanino po binibigyan ng pagkakataon ng kahit sinong Korean actor and actresses para magbigay buhay sa mga roles na ibinibigay sa kanila. So, dapat ganun din. Bakit nag-click naman? Bakit pinapanood ng maraming tao? Hindi lang ng Koreano, kundi ng mga Pilipino at ng iba pang lahi. Nakita kong mga African, kinikilig sila sa pinapanood nilang Korean movie and teleserye. So, ganun klase dapat ang meron sa Pilipinas. Hindi yung pa-love team na habang buhay ikukulong ka sa kaninong partner ka lang. Dahil gusto ng maraming fans, hindi dapat ganun. Dapat open siya sa maraming artista kung actor siya at totoong actor at totoong actress. Sabi nga ni Bel Mariano, comfortable siya nakasama si Donnie as kasama sa trabaho. Pero nakita niya when tinanggap niya itong meet, greet, and buy, nakita niya na mas grow pa siya sa showbiz industry, especially sa acting. Kasi nga, mas meron pang malaking chance na mag-grow pa siya, ma-improve pa more, at natutunan niya, she learned a lot doon sa mga patikang artista nga nakasama niya doon sa meet, greet, and buy, gaya ni Piolo, ni Belle, ni G.K. Labajo, mga kaibigan. So, and Joshua Garcia. So, bakit itong mga fans parang kung makapag-may-ari man ng artista ay parang feel nila they belong to them. Hindi ganon. So, yes, doon tayo tuloy na padpad doon sa fans ni Don Bell na talagang mapanita sa ginagawa ng Maiden Warriors. Walang ganon, pre. Walang ganon, pre. Management nga hindi nagre-react kung anong nangyayari sa social media. Dahil it's part of publicity. That means many people are happy with the project. And so, kung
kung walang sumusuporta at kung wala silang nakitang yung followership na masaya on that particular project, o diba, parang ibig sabihin, hindi gusto ng taong bayan. But then, here is Maidan Warriors, happy about the project and promoting the project in a very simple way they want and they can. So, bakit magre-react naman si Bob Liz, di ba? Sabi dito, ASAP, too epic to fit in just 1, 2, or even 3 episodes. ASAP takes over Vancouver with world-class acts and non-stop fun, and we are bringing the celebration from Canada to the Philippines. Don't miss part 1 this Sunday, 11:45 a.m. mga kaibigan. Ayan po, sabi dito ni Kai Echari, asan yung sa Roja? O diba, nahanap ni Kai Echari yung production na ni-record nila mga kaibigan, kailan daw ipapalabas yun. Ayan, hindi po si Maymay naganap, kundi si Kai Echari. Kyle Echari, kasi sila po ang nag-record para sa promotional ng Roja, kasi malapit na pong ipapalabas ang Roja. So, dahil nga po, merong ASAP Vancouver, so alam natin na pag merong ganyang klaseng event na ginagawa sa labas, straight away, on the following Sunday, ipapalabas po yan. So, maybe yung Roja na production ay ipapalabas po nila yan next Sunday po, mga kaibigan. Sabi dito ni Jam, since wala na ang chika body niya, si Kyle na ang pumalit. Hahaha. Anyway, I really appreciate people who knows their boundaries and marunong respeto sa privacy ng tao, lalo na pag may ginagawa or may private moments. Not necessarily romantic. So yes, naglalaro ng table tennis si Kyle Echari and Kai Montinola. Dahil wala po si AC Bonifacio and Emilio Daes, so wala pong talagang malapitang update about that. But then yes, here is, sino man kumuha ng video na yan, ay masaya tayo. Thank you for sharing that, mga kaibigan. 17 hours ago, sabi ni Demicat is, keep throwing shade. It's the only spotlight your faves will ever get from my Shuvi and Ashton's glow. Ano kaya ibig sabihin niya doon? New family, Ashton Olviga, Shuvi Etrata, and Maymay Entrata po ang ipinost niya dito. So yes, mga kaibigan, yan po ang latest update on Donnie, Kai Montinola, Kyle Echari, and Maymay Entrata. Si Maymay, tahimik po sa hindi ko alam anong nangyayari at anong ginagawa ni Maymay sa mga oras na ito. Kung inaaral niya ba ang kanyang mga lines or ang kanyang part po sa Roja, mga kaibigan. So, tahimik lang po siya. Jabien is also tahimik at this very moment. So, ang ating nakikita po ay ang mga post lang po ni Donnie at ni Kai Montinola and Kyle Echari. Basta ang sabi ni Bishop, ang ganda ni Mayora, diba? Kahit walang makeup at ngarag sa work. So, meron pong post dito na ipinost si Bishop kasama ni Maymay ang crew ng Roja po. Ayan, balot na balot si Maymay ng towel. Bakit Maymay? Nilalamig ka ba? So, ayan po. Yan po ang post na pwede nating ibahagi sa mga oras nito. Ang bata niyang tignan, parang teenager lang. Si Maymay Entrata. Akalain mo, 28 years old na yan. Pero parang neneng-nene po siya tignan dyan. Sabi ni Alt Charts P, 18 hours ago, 4 years ago today, Maymay Entrata released Ama Kabugera. So, 4 na taon na pala itong Ama Kabugera at hanggang ngayon ay napag-uusapan pa rin, mga kaibigan, sa music po. Dahilan po, grabe po ang bit-bit ng fears ni Maymay dito sa kanta niyang Ama Kabugera, mga kaibigan. So, yes, yan po ang latest update on Maymay. Hopi si Ma Franca is saying, wow, ngayon ko lang napansin na huge TV networks at magazines pala
ang nagsulat ng mga write-ups on Maymay Entrata and Mr. Joaquin Enriquez po, mga kaibigan. 11 minutes ago, sabi ni Aguirre Dinama, ako pag may nakita ako mga negative comment, report block agad ako. Di ko na sinishare sa iba. O, diba? Sabi naman ni MD Celine, mga day, sana naman walang sukuan at diretso ang suporta kay Maymay Entrata at kay Donnie Pangilinan hanggat walang kinakasal, laban tayo, #Maydon Warriors. Dale is saying, so Maymay likes Mexican food pala. May kinakain ba si Maymay natin Mexican food? Yung noon lang niya nakita, pero yung usapan at apakan, akala mo matagal na niyang kilala si Lola. Sa bagay, pinapanood pala niya ang mga vlogs noong isang vlogger na nakilala ni Maymay sa H Showtime, mga kaibigan. So, yes. Ang sabi ni Bida Kontrabida para sa lahat, a real fan protects Maymay on the bashing. Diba?